Magandang gabi po sa bawat isa. Hello, good evening, and my name is Eduardo Gascon. Today, ang pag-aaralan po natin ay ang Proverbs 16:3. Sabi po dito, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." From the word of Solomon, sabi dito, sino nga ba ang may control ng buhay natin? Sino nga ba ang may control ng buhay mo? Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Commit to the Lord from the original word. Pag pupunta tayo sa Hebrew, makikita natin dito na yung commit to the Lord, yung commit ang ibig sabihin is to roll away. Para siyang stroller ng cart. Kung saan mo siya dadalhin, doon siya pupunta. So commit to the Lord whatever you do. Sa lahat ng gagawin mo. Sabi dito, pag nag-grocery tayo, may makikita tayo doon cart, di ba? Lahat susunod yung cart na yun kung saan man natin siya i-direct. So yun yung gustong sabihin dito. Sino ba ang nagda-drive ng buhay mo? Ang Panginoong Hesus ba? O yung mga bagay, mga problema, mga pagsubok, mga sakit, no? Yun ba ang nagda-drive sa buhay natin? Or yun ba yung nagiging hindrance para hindi tayo makalapit sa Panginoon or hindi tayo commit sa Kanya? May mga time ba na akala natin hopeless na lahat? Kaya imbis na we wait patiently sa Panginoon, ay ang ginagawa natin is hindi na natin mahintay, no? So gagawa tayo ng mga bagay na akala natin tayo ang makakapag-solve. Tayo ang makakasolusyon sa lahat ng mga problema natin. And which is nagiging hindrance nga siya sa paglapit natin sa Panginoon. So ganun ba? Sa lahat ba ng aspeto ng buhay natin, iniisip ba natin ang Diyos? No? Hinahayaan ba natin na siya yung kumikilos o kumokontrol sa lahat ng bagay? Or we tend to be impatient at nakakalimutan natin siya and we do it our own way. Sabi dito, commit to the Lord whatever you do. Sa lahat ng iyong gagawin, commit to the Lord. Siya ba ang kumokontrol sa buhay mo? Sa Kanya ka ba kumukonsulta? Sa Kanya ka ba nagpipray bago mo gawin lahat ng mga plans and decision mo? Sa Kanya ka ba lumalapit, no? And He will establish your plan. Sabi niya, ang word na establish is to direct or strengthen. Pag sinabing lahat ng iyong ginagawa ay kinukomit mo sa Lord, yung mga plano mo, i-strengthen niya, no? I-direct ka niya sa tamang direction and i-strengthen niya yung mga plano mo. Your plan or your thoughts, your calculation, your judgment, lahat ng bagay na ito. So, in whatever you do, let God be in control sa decision mo sa lahat ng mga plans sa buhay mo. I-involve mo si God. Consult mo sa Kanya lahat ng mga hakbang sa buhay mo. And to fully entrust everything sa Panginoon, no? Napapansin mo ba na all throughout sa mga decisions mo, laging sablay, laging hindi maganda at maayos ang outcome, and also i-equate lang ito sa mga nagsangasangang problema, no? But here, makikita natin at mababasa natin yung principle that if we allow God or if we commit our plans, He will strengthen it and He will direct it properly. So, masasabi natin na kapag nagpasakop tayo sa Panginoon, sa control ng Panginoon, lahat ng mga plano natin ay will succeed. Yun lamang po. Magandang gabi. Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans.